Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito po, muli na naman pong binanatan ni Atty. Topacio, yung mga tambaluslos na congressman na nananamantala, sumasakay po sa pamumudbud po ng pera ng AKAP. Alam niyo naman po na ang AKAP, programa po yan ng DSWD. Supposedly a DSWD, pero ito po ay ginagamit po ng mga tambaluslos na congressman para sa kanilang pangangampanya. So parang lumalabas itong akap na to nagagamit bilang pang-vote buying. Legal nga lang ito kaya hindi ito masisitat-sita. Ngayon, sinabi naman ng DSWD na hindi sila papayag na magagamit daw ng mga politiko yung kanilang programa. Pero kung mapapansin nyo, kaliwat kanan po ang mga picture ng mga tambaluslos kapag namimigay po ng payout ang DSWD. So parang pinalalabas nila yung perang pinamumudmud ng AKAP through DSWD, kala mo galing sa kanila yung pera dahil mismo mga tambaluslos na congressman ang nag-aabot ng pera sa mga kababayan natin. Siyempre, hindi mo naman masisisi yung mga kababayan natin na tanggapin yung pera dahil siyempre, bigay yan eh. Sino ba naman ang ayaw mabigyan ng pera? Pero hindi lang naman napapansin ng mga kababayan natin na ginagamit ito ng mga tambaluslos bilang panunungol. Kaya ito ibubulgar po ni Atty. Topacio yung mga tambaluslos at ang kanilang puo na si Speaker kung paano ginagamit itong AKAP para sa kanilang pangsariling interes. So ito panoorin natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin to si Atty. Topacio. Front page Na Filipino Mirror ba? Filipino Mirror ang katuwang sa negosyo na ang mga Pinoy na nangutang dumami pa. Oh. Naku, mabigat. Oo. Di ba sabi Akala ko- nila? Ay, sorry. Sabay pa eh. Akala ko may akap na. Bakit dumadami? Di ba, ibig sabihin maraming perang pinamigay? Hindi, ang problema nga kasi sa AKAP, you solve the problem for 1 week, 5,000 piso. O Ah, yun siguro 2 linggo. Pagkatapos noon ay, paano na? Ubus na. Ubus na. Ayun. Ngayon, eto ang nangyayari. Oh, Eto ang psychology kasi niyang dole out eh. yun. Pagka naging palaasa ka Opo. sa ayuda, so laging iisipin mo, naku, nag-aayuda mga politiko. Mag-eleksyon, may darating pa yan. Ayan. Kasi mamimili ng boto yan. Mangutang tayo. Oh. Kasi pagdating ng ayuda, saka natin babayaran. Grabe. Yan ang mabigat. Yung maglalabas ka ng maraming pera in cash at ibibigay mo sa tao at dadami ang money in circulation, nagki-create ng inflation yan. Ang ganda ng ano rito ni Atty. Topacio, no? May punto, di ba? Napakaganda na parang ang dating, parang parehas ng ang tao sa kasabihan na ang tao turuan mong mangisda, mabubuhay yan ng panghabang buhay, ng matagalan. Pero bigyan mo lang ng isda, mabubuhay ng ilang araw. So parang band-aid solution yung ginagawa nitong mga tambaluslos na to. So, kumbaga dito, tinuturuan nila maging dependent yung mga kababayan natin na umasa na lang sa kanila sa mga pinamimigay nilang mga ayuda. Na supposedly, hindi naman nila pera yan. Pera yan ng taong bayan. Na akala mo kung mamigay sila ng pera, akala nila galing sa bulsa nila. Kaya nga nakakatawa, no, na parang pag namimigay ng pera yung payout nga ng DSWD, nakabalaan rin mga pagmumukha nila doon sa mga poster, sila pa mismo yung nag-aabot ng pera, akala mo kanila yung pera. Pero sabi nga rito ni Atty. Topacio, parang tinuturuan nilang sumandal sa kanila yung mga kababayan natin dahil alam na alam nila na mamimigay nga ng pera through ayuda. So, parang vote buying na nga ang dating niyan. Yung nga lang, legal, dahil nga ito ay programa ng gobyerno natin. Yung nga lang, sinasamantala ng mga tambaluslos, yung kahinaan po ng ating mga kababayan. Siyempre, hindi mo nga masisisi. Sino ba naman ang ayaw tumanggap ng pera? Lalo lahat naman yan, nagbabayad din ng tax. Hindi nga lang tax na binabawas doon sa sweldo, pero
sa tuwing bumibili naman sa tindahan yan, may tax yun. So, nagbabayad, kumbaga technically, lahat nagbabayad ng tax. Pero mas malaki nga lang yung binabayad ng mga manggagawa natin. Siyempre, pinaghirapan nila yung pera, tapos kakaltasan ng tax para sa ng gobyerno, tapos yun nga, bibili pa sila. So, yung mga kababayan natin na mas deserve dapat, mas limited ang nakukuha compared dun sa talagang mga less fortunate. Siyempre, sila ang dapat tulungan. Yun nga lang, yun yung pinagsasamantalahan ng mga tambaluslos dahil ginagawa nilang dependent. Tama nga sinabi niya, Atty. Topacio. Alam nila, may darating pang ayuda. So, pwede nilang i-advance na, di ba? I-advance na yung kanilang makukuha for susunod na buwan dahil alam nila, may mamimigay pa ng ayuda. Mga kasama, hindi po solusyon, di ba sabi nila, ang solusyon ay kahirapan. Bigyan mo tig 100,000 bawat mahirap. Opo. Hindi po ganun kasimple yan eh. Yung magiging inflationary, ganun din ang mangyayari. Katulad ditong sa AKAP. Etong sinasabi nila, ibibigay ng cash. Cash pa. Di ba sinabi na natin, hindi dapat yan at mahirap yan. Malabong i-audit yan pag cash. Di ba yung ayuda, ano ba yung 4P ba yun? Yeah. Yung 4 piece. 4 piece. Yeah. Nasa ATM nilalagay. Opo. Bakit ito? 5,000 cash. Personal. Ito may nagsabi sa atin, si Jigs Magpantay. Opo. Dito ka magtataka. Doon sa lugar nila sa Bicolandia, Yes. may ayuda. Personal pang speaker nandoon namimigay. Anong ibig sabihin nito? Di ba ang speaker, bagamat speaker yan, merong distrito yan na kinakatawan. Bakit ang speaker mismo nagbibigay ng pera? Isa lamang ang ibig sabihin niyan, nangangampanya na. Nagpapalakas na, pinapalabas niya galing sa kanya, hindi naman galing sa kanya. Ang kapal ng mukha, no, na nangangampanya kaagad, wala pa naman yung campaign period. At tapos kung mamigay ng pera, akala mo kanya. 'Di ba? Talagang napakatigas ng mukha ng mga ganyang klaseng tambaluslos na talagang harap-harapang pambabalahura yung ginagawa sa ating bayan. Yun nga lang, bakit hindi sinisita ng ating presidente? Siguro takot lang yung presidente natin o talagang mahinang nilalang dahil hindi niya kayang sitahin yung kanyang pinsan na winawalang hiya na siya. Hindi niya naiintindihan o hindi niya siguro nararamdaman yung epekto ng ginagawa ng kanyang pinsan ang nagbabackfire sa kanya. Sa kanya pumuputok yan. Imbis na makagandang imahe sa kanya, lalong napapasama yung kanyang imahe dahil sa korupsyon. Alam naman natin na sa mga Marcos, nakadikit na yung salitang korupsyon. Dahil nga dun sa mga aligasyon, hindi naman aligasyon lahat, may mga napatunayan na ng mga ill-gotten wealth na talagang nag-come down ng malaking halagang ng kaban ng bayan, yung mga Marcoses. So, hindi na may iaalis yun sa mga Marcos, lalo na sa ginagawa ngayon ng kanilang speaker. So, napakaganda rito na sinabi ni Ferdinand Topacio na talagang itong si Martin Romualdez ang isa sa mga sumisira dito sa imahe ni Pangulong Bongbong Marcos. Akala niya, maloloko niya ang mga taong bayan. Obvious naman kung para saan niyang akap. Di ba? Hindi bali kung pera ni speaker Bilyonaryo naman si speaker, okay lang sa atin. Pakialam ba natin kung gusto niyang ubusin ng pera? Kaso mo, kinukuha niya sa PhilHealth. Opo. Kinukuha niya sa modernization ng AFP. Kinukuha niya sa transportasyon, kaya yung mga LRT, MRT, yung subway natin, walang budget na. Oh my God. Kinuha niya sa Department of Agriculture. Kinukuha niya. Tingnan mo yung ginawang kalokohan nito ni Tambaluslos. Pati yung subway na dapat pupunduhan para matapos magamit na ng ating mga kababayan, tinanggalan ng budget para lang mabigay yung kanilang kapritsuhan. Pati na rin yung budget para sa ating mga kasundaluhan, tinanggal din. Kahit yung sa PhilHealth na dapat ibibigay sa mga kababayan natin nangangailangan para sa kanilang pangkalusugan, tinanggal din. Para lang makabili sila ng boto na legal. Akala mo pera nila kung mamigay sila ng pera. Kaya nasa inyo yan, mas mga kababayan natin, kung dapat bang babang iboto itong mga tambaluslos na to. So, sa darating na eleksyon,
nasa ating mga kamay kung ibabalik natin yung mga tambaluslos na yan. Kaya kung gusto niyo ng pagbabago, bumoto tayo ng bago. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.